Supremo in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursonada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026 dito pa din sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 5:30 ng hapon. Meron tayong 8 karera na paglalabanan sa distansyang 1200 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, dalawang set ng pick 6, isang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Nagyamado tayo kahapon sa mga naganap na karera. Bukod kay Apollo halos lahat na ng nanalo puro Yamado. Si Apollo lang ang nagpaganda ng dividendo ng mga exotics natin at medyo controversial pa yun. Kasi sa slow mo kahit ako personally alam ko ang nanalo yung 6 na dehado na si Little Annie. Pero sa photo lamang yung uno Hindi tayo parang mang-judge pa sa naging hatol na yun dahil final na yun At tapos na yun at focus na lang tayo ngayong Friday. Ngayong Friday parang Yamado ulit yung karera sa unang tingin pero wag nyo pa din kalimutan isama yung mga dehado nyo. Malay nyo yan yung mga mambubulaga ngayong Biyernes, mga dehadista, bawi tayo ngayong Friday. Wag na natin patagalin pa, magbigay na tayo ng giya bayang karerista. Race number 1, start ang ating first set ng pick 6, races 1 to 6, isang Piltracom rating based handicapping system class 2, 71 to 83, meron tayong 5 kalahok. First choice ko dito yung numero 3 na si Legitify, gagawin ni John Alvin Guse. Last March 15, dito rin sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 22.4 sa 1400 meters kung saan tinalo niya si Frugality at User. Ito, binigay na kay El Supremo, mainam yung mga pass runs nito, matuloy na kabayo, maiksi ang karera, tingin ko tailor-made sa kanya tong karera na to. Andyan yung Shiver Me Pink pero tingin ko mas kayang erehan to ni Alvin Kung hindi mapapahirapan ng uno, tingin ko malaki ang panalo nito. Ang panigundo ko naman dito yung numero 5 si Hole in 1, gagabay ni JM Estorque. Last March 28, dito rin sa PJC, nanalo yan, nagtalaya ng 1 minute 24 sa 1400 meters kung saan tinalo niya naman si Ellie Star. Eto, mainam din yung huling takbo nito dito, maganda din yung panalo pero parang ngayon lang tatakbo sa maiksitong kabayan na to Pero kung magkakaroon ng maagang bakbakan, baka sa kanya din mapabor. Sunod lang tong kabayan na to, baka manood lang si Tobruk. Ito naman ang tingin kong tatalo kay Legitify kung sakasakali. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ang ating winner take all, races 2 to 8, isang Piltracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong siyam na kalahok. Dito ang first choice ko, couple entry 6 and 6A na si Sultanov at Advocacy. Mas tinitignan ko yung 6A na si Advocacy, gagabay ni AR Villegas. Last May 6, dito sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 15.8 sa 1200 meters, kung saan natersera siya kila Take a Chance at Galactus. May best time yan sa 1200 meters na 1 minute 15. Ito, improving na yung mga takbo nito lately. Bumabalik na yung remate. Tingin ko pabalik na yung bote. Isa pa, parang masumina yung laban niya dito. Maganda pa numero. Baka makapagparemate na maganda si Boom Boom. Yung 6 naman na si Sultanov, gagabayan ni Christian Advincola, galing sa bakasyon yan. Pero hindi magaganda yung mga barrier Pero kung titignan mo, parang mababa na din sa laban yan. Pero di natin alam kung buo pa ba yan Kaya mas inaasahan ko yung 6A dito. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Fast Sailing, gagabay ni Boji Henson. Last May 6, dito rin sa PGC. Dun din sa karera nila Take a Chance at Galactus, nagtalaya ng 1 minute 16.2 kung saan pumang-anim siya. May best time naman yan sa 1200 meters na 1 minute 14.6. Ito naman laging nabebenta, ilang beses pa na Yamado to pero walang tinatakbo. Laging kinukulang, ngayon nag-adjust na yung connections, pinasubok naman kay Boji. Tingnan natin kung maganda na ikikilos nito. Medyo agrabyado lang sa numero pero kung may ipepresto agad ni Boji, malaki din ang panalo nito. Ito ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating second set ng pick 6, races 3 to 8, isang Piltracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong siyam na kalahok. First choice ko dito, numero 7 si Marvin's Pride, gagabay ni John Alvin Guse. Last April 26, dito rin sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 27.6 sa 1400 meters kung saan nasegundo siya kay Atty. Winona. Best time naman to na 1 minute 14.8 sa 1200 meters. Ito always in the money lately to, medyo kinakapos lang lagi. Ngayon, pahiyang din yung connections, binigay kay El Supremo, mukhang mas maganda itatakbo na ito ngayon. Isa pa, di naman bibigay kay Alvin to kung di naasahan, susunod niya lang to
malamang ito ang napupusuan kong pamprimera. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si Simply Jessie, kagabay ni Pataraguse. Last May 8, dito rin sa PJC, nag-vicious run yan, nagtala ng 1 minute 15.4 sa 1200 meters. Ito siguradong outstanding dito sa karerang to, pero matagal na pahinga 8 months, di natin alam kung nagka-problema ba to, pero yung vicious run niya okay naman. 1.15, nakapigil lang naman si Pau Pau, pero di kasi natin alam pag sa totoong laban na. Pero mababa na sa laban to, may 1-12 yan, last run niya sa kabila. Siya na din nakikita kong magdadala ng marcha dito. Ang sa akin lang baka manibago, kaya kinuha ko lang siyang panigundo. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 5, races 4 to 8, isang Pildarcom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 8 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 7 si Donya Chichay, kagabay ni Lester Desus. Last April 19 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 29.6 sa 1400 meters, kung saan segundo siya kay Ladybug Red. Ito maganda yung huling tinakbo nito, segundo siya, nabigla lang sila ni Ladybug Red nun. Kung ilalaban pa din to ngayon, tingin ko ito ang horse to beat dito, humina yung laban Paglabas, malamang siya na magdala ng unahan, kalaban lang nito talaga biyahe. Pero siya ang pang-primera ko, ang panigundo ko naman dito yung numero 1 si Calagbangan River, gagabay ni Claro Espare. Last May 8, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 15 sa 1200 meters, kung saan pumang-apat siya kila Nalibunan at Tiana Special. Nung nakaraan, pangit lang salida nito, parang naiwan kaya tingin ko kinaskas. Pero kwarto pa dumating dito, kung walang itatakbo yung Donya Chichay, tingin ko malaki na panalo nito. Wag lang maiiwan, pwede din sa unahan to Naalala ko may karera nakipagsabayan kay Nobel Promise to. Kaya siya ang tingin kong tatalo dun sa 7. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating pick 4, races 5 to 8, isang Pildarcom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 7 kalahok. First choice ko dito yung numero 3 na si Hombre, kagabay ni RC Simasio. Last May 8, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 14.6 sa 1200 meters, kung saan pumangsampu siya kila District 1 at Donya Patsy. May best time naman niya na 1 minute 13.4 sa 1200 meters. Ito nung mga nakaraan, malalakas yung nalalabanan. Huling takbo na ito, District 1 kalaban Dito medyo gumanang laban niya, isa pa napanalo na din ng bata to, same distance, 1200 meters. May mga matutulin, sigurado isusunod lang to ng bata, baka tanglawan lang niya yung mga nasa unahan tulad ng huling panalo niya. Madiskartehan lang na maganda ng bata, tingin ko pwede na ulit manalo to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 4 si Backpage, kagabay ni Charles Reyes. Last May 10, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 19.6 sa 1300 meters, kung saan natersera siya kala Briglep Over at Super Dancer. May best time naman yan na 1 minute 12.8 sa 1200 meters. Ito ang lakas ng dating din nung nakaraan, kaso nakalayo na yung Briglep Over. Kung maipwesto agad ni Charles to at may hindi matraffic, tingin ko may chamba din to. Alam naman natin, giant killer din tong kabayan na to, may takbong matulis yung remate nito. May 1-12 din yan sa distansya na to nung huling panalo niya, kaya tingin ko itong pwedeng sumulat dito sa karerang to. Good luck bayang karerista. Race number 6, last Tilly Double plus 1, isang Pildarcom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong siyam na kalahok. Dito sisinggiling ko na yung numero 5 si Super Daily Den, gagabay ni John Alvin Guse. Last May 1 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 29.8 sa 1400 meters, kung saan pumang-anim siya kila Brown Pirate at Sweet Damani. Ito tatakbo dapat to nung linggo, kaso na-cancel nga yung karera, pero yung huling takbo nito, Yamado to sa kabila, pero napahirapan sa una. Dito parang gumaan din yung laban, Brown Pirate yung tinatalo nito. Binigay pa kay El Supremo ngayon, umiksi pa ang distansya, tingin ko para sa kanya tong karera na to. Andyan yung uno na matulin din, pero isang kwadro lang yan, alangan naman magkanaan sila niyan. Saka para sa akin, mababa na talaga to. Sisinggiling ko na yan, numero 5, Super Daily Den. Good luck bayang karerista. Race number 7, penultimate race, last daily double for the day, isang Pildarcom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 8 kalahok. First choice ko dito, numero 1 si Instant Message, kagabay ni Boji Henson. Last May 8, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 14.8 sa 1200 meters, kung saan pumanglima siya kila Blame the Ghost at Figure It Out. May best time yan sa
1200 meters sa 1 minute 13.8. Ito, grabyado lang sa numero pero lagi nayayamado din to. Tingin ko dito mas kaya niya na yung laban. Basta maisunod at maipwesto agad ni Boji, tingin ko baka makatikim na ulit ng panalo to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 5 si Golden Diet, kagabay ni GL Shego Jr. Last May 15 sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 15.6 sa 1200 meters kung saan pumang-apat kila Point of Pride at Danny San. Ito, first time tatakbo dito sa PJC, baka magustuhan yung pista. Noong nakaraan, andun na to kaso magaling yung nakakalaban. Dito kung magkakaroon ng bakbakan sa unahan, ito isa sa pwedeng makaremate. Huwag lang manibago, malaki din ang panalo nito. Good luck bayang karerista. Race number 8, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 3, 57-70 split, meron tayong 10 kalahok. Dito ang first choice ko yung numero 7 si Pirate, gagabay ni Jeff Sarate. Last May 10, dito rin sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 41 sa 1650 meters. Kung saan natersero siya kaya Resonant at Andiamo Averrense. Parang nabigla to nung nakaraan, malakas agad yun nilabanan Saka binakbakan niya agad si Andiamo nun, tingin ko yun ang kinatalo. Dito baka nag-adjust na yung connection sa strategy, tas binigay pa kay Jeff. Dito baka isunod lang to, hindi obligahin, baka makita na natin yung tunay na galing nito. Pero hindi ko sisingilin yan, may panigundo ako. Yung panigundo ko yung numero 6 na si Liz Bianca, gagabay ni JD Huco. Last May 8, dito rin sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 10 sa 1200 meters kung saan tinalo niya si Great Shashi. Ito yung press ako sa panalo nito nung nakaraan, nakita na natin yung bote. 1 Gs ang ginawang preba, tingin ko baka mag-umento pa to, mainam na kabayo. Sinunod lang, tas pagdating ng rekta, sabay layo Kung may sisilat sa 7, ito tingin ko pwedeng tumalo. Magaan pa timbang, kaya siyang panigundo ko. Pero last race, paratingan, lagi nating paalala, magdagdag kayo dito. Para pag namumuro na kayo, mas malaki na ang chance ang manalo na ng mga parating nyo dito sa last race. Good luck bayang karerista. At yan ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026. Dito pa din sa karera ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.